afternoon mga kadogo. Ang content natin ngayon and vlog is for awareness lang mga kadogo, no? Bigla kong naisip to para i-content and maging aware na rin yung mga dog lover and lalo na yung mga beginner pa lang na maging pet owner. Ito content ko tong topic na to kasi yun ang na-experience ko namin ngayon dito sa bahay. Remember Tyla, may 2 months old puppy. Magto 2 months and 2 weeks na yata to si Tyla, if I'm not mistaken, ano? Pero puppy pa po yan. So, awareness lang mga kadogo, kaya bigla ko itong itatopic. Kasi itong aking puppy, and yung sa mga naka-avail po, baka na-encounter nyo to. So, must watch po sana. Mga tropa, panoorin nyo to ha, kayong mga naka-avail. Si Tyla kasi, 2 days na siyang medyo malambot yung pupo niya o dumi niya. So, hindi namin pinapansin gano dahil normal lang naman sa puppy niya. Hanggang kahapon, ganun pa rin. At kaninang maga, talagang tubig na and medyo iba na yung amoy. So, ako, baka mapunta sa parmo and buti na lang kahit paano, ang family ko, especially my wife, alert sa mga ganyan. Alam niya kung anong sistema eh. So, sa pupo kasi nakikita ang sakit ng alaga natin. Pupo and ihi. Walang kawalayan mga kadogo kung marunong kayong tumingin ng sign sa dumi ng mga alaga natin. Sa ihi at pupo. Malalaman natin kung may sakit na ba siya o wala. Walang kawalayan, walang kasinungalingan yun. Hindi magsisinungalingan dumi. Kung may kakaiba na ba sa kanya o wala. Diba? So, yung nga mga kadogo, no, ang second day na to, na medyo talagang water na yung dumi niya. Kaya na-rattle na ako and na-alert na ako na bigyan ko na siya ng gamot. And yung mga gantong instances na mga kadogo, medyo hindi sa pagmamalaki. Tawanan ko lang to. Kaya alam mga kadogo, no, kaya gaya na sabi ko, kinontent ko to dahil kung kayo po ay beginner at careless sa mga alaga natin, pag ito nagtuloy-tuloy mga kadogo, for sure, may kalalagyan ng puppy natin. Ang laki ng chance na mauwi ito sa parmo, mga kadogo. Yung mga ganito, pinabayaan natin na nagtatai na. So, kaya siya nagtatay mga kadogo, kasi nakukwento ko rin ito sa personal vet ko. Alam niya yung story ng puppy ko dahil makulit to. Mahilig mag-play bite, mahilig mag-ngat-ngat, mahilig kumagat ng kung ano, especially pag gabi, magugulat na lang ako. May ginamit ang plastic, minsan yung malistang mo, minsan mga kadogo, mga pinagtutulan ng wire, basta kung ano man yung mangangat niya dahil nga po puppy siya. Okay? So, meron ng instances na nagsuka kahapon, puro naman balahibo, yung sarili niya yatang balahibo yun, pero may puti malamang ko yung nagseshed nga yung nanay at si Cotton. Malamang kinakain niya yung mga balahibo ng mga adult ko. Hilig niyang kumain kasi puppy. Yan. Yun ang magiging awareness natin yan. Kayo mga kadogo, kayo mga naka-avail, sila sir, sila ma'am. Iwasan po natin na mag-ngat-ngat-ngat-ngat or makakain ng kung ano-anong bagay dahil puppy pa po siya. Nagkokos po yun ng pagtatai. Kasi kain siya ng kain, ibang dahon, di ba? Ibang ipis, lahat kinakain niya, lahat ginangat-ngat niya eh. Yung dingding ko nga, may tungkab. Kung makikita po natin sa likod, may tungkab. Ginangat-ngat niya pati pader. Siguro nag-iipin na rin. Pero masama kasi yun sa puppy. Dahil may mga bakterya yung kinakain lang yan. Even yung mga Scotch Brite namin na panlinis sa sahig ng siya, nagugulat ako na dito sa sala, dinadala ni Tyla. Yung na naging cause po ng pagtatain ng puppy ko. Kung kayo po relate dito, kayo may mga puppy, iwasan po ninyo talaga mag-ngat-ngat-ngat o kumain ng kung ano-ano sa paligid natin kasi puppy yan. Ang solusyon po dyan is monitor tayo. Pakaka-monitor natin siya. And tingnan natin kung yung mga activity. Kasi puppy yan, makulit yan eh. Parang baby. Papabayaan ba natin yung baby na maglakad mag-isa kung nag-aaral pa lang maglakad yan? Siyempre hindi, mahuntog-huntog yan. Alalayan natin, gabayan natin. Ganon din po ang puppy, gabayan natin. Owner tayo eh. Kasi kung hindi natin siya gagabayan, kagat lang siya ng kagat, ngat lang siya ngat-ngat, kain ng kung ano-ano, magsusuka, magtatay po talaga. Pero kung eto, napabayaan ko, nako, parbo po ang kauwian ni Lot ni Tyla. Pero eto, nagtatay pa rin mo siya, nagtatay at medyo masangsang na yung pupo niya.
Kaya lang po, ginamot ko na kagad mula kaninang maga at ngayong hapon. So, minomonitor ko kung dudumi pa. Kanina dumumi, ganun pa rin eh. Monitor ko pa uli. Tignan ko kung ano ang magiging result ng mga gamot na binigay ko. And for sure naman, hindi naman mauwi sa masama dahil lagi ko naman pong ginagawa to. Once na makakita na ako na nagtutubig na ang dumi ng puppy ko or ng adult dog ko, and even cat, pinuunahan ko na po ng gamot na. And so of course, syempre nililinis ko yung paligid at hindi ko na sila hinahayaan na kung ano ulit kinakain. At iniiwas ko po muna si Tyla, especially Papi, na ilabas-labas. Dahil malambot na nga yung pupo niya, ilalabas pa natin na makaamoy o makadila pa na kung ano sa labas. Kaya iwas-iwas muna sa labas si Tyla. Kaya mga kadogo, yung sa mga may papi dyan, pakaingatan po natin ang mga papi natin, lagi natin susundan kung saan siya pupunta at anong ginagawa niya, para iwas po na magkaroon siya ng sakit. Dahil sigurado po, matamaan to ng bakterya sa mga ginanap-nap niya. Yan yung iba, pati Scotch Brite. Pati basahan na ang dumi-dumi, yung pinagpunasan ng kinelkal niya doon sa basurahan, sa lagayan namin ng marumi na basahan, inangata niya. So, ingat lang, ingat. Kaya nagkakaroon sila ng bakterya sa katawan at yun ang cause ng pagtatae. Pero gaya nga na sabi ng vet ko, gamutin na. Dahil yung pa rin naman ang mga gamot niyan, yung mga binigyan niya sa akin, yung pa rin yun, tinutuloy ko lang. Kasi talagang pag may sign na, inuunahan ko na ng mga ganong gamot. Kaya basic lang sa akin to, basic mga kalabo. Sana. Hindi, joke lang. Pero syempre gagamutin natin. Pero honestly, walang namatay sa akin papi dahil sa pagtatae or parmo, wala. Lalo na ang adult, wala. Pinaka-importante po talaga is gamutin kagad natin. Huwag natin baliwala yung pagtatae. Mauwi po sa malala, baka mapunta pa sa parmo. Delikado po talaga. So ayun mga kadroga, awareness to, kaya nag-vlog bigla ako. Ito, minomonitor ko, ilang oras na hindi pa dumudumi. Kakain na nga ngayong gabi yan eh. So, mukhang okay na siya. Kasi sa tagal ko na rin dog lover and breeder, mga ganitong kaso, 1 to 2 days lang, hindi na yan dudumi ng malambot sa atin. Sigurado yan, basta lagi kang may gamot. Nakahanda yung proper na gamot para sa kanya. So ayan ha, mga kadog, ingat lang tayo sa mga papi natin. Dahil talagang makukulit yan. I-consider natin na talagang babantayan natin siya. Dahil pag hindi natin ginawa yun, tayo rin po ang sasakit ng ulo. Dahil papadoktor natin, gagamutin, naalagaan. So avoid natin yun na pumunta sa ganong level. Agapan na natin, paglinis, kalinisan at monitor natin yung tuta natin. So okay na po mga kadog ha. So awareness lang to. I hope nakarelate kayo sa ibang puppy owner. Ingatan natin mga puppy natin mga kadog. Okay, dito na lang muna mga kadog. Kami magpapakain na ng mga alaga namin yung aso at pusa. Till next time and hope lagi kayo nanonood ng vlog ko. God bless. Thank you for watching.